Eto na, magandang balita po ito para sa ating lahat. Kalimutan muna natin ang politika. Ito maganda ito. Meron na pong solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Inaako ni Ramon Ang na negosyante kung ano ang problema at ano ang solusyon. Pakinggan po natin ito. At ito pala ang dapat gawin. Palagay ko tama kasi engineer ito si Ramon Ang bago naging negosyante. At engineer pa rin ngayon yan. Tagumpay ang negosyo. Ito pala ang solusyon. Solusyon ng Metro Manila flooding is para ng ilog. At yung mga tinayong sheet pile o tinayong kasada, kailangan alisin, linisin. Solve ng baha ng buong Metro Manila. Tama-tama. Sinabihan ako Malacanang to coordinate with MMDA chairman. So, nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman tsaka yung kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang nila na-drone. Doon naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet pile na yan na nagpara ng ilog. At tanggalin yung mga kasada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Wala na kayong hanap buhay doon. No? Ay. Wala namang misyon. Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila sa baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayo ako ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Yun, ganda, Hindi satisfied sa drone, Yan ang sinasabi ni Ramon Ang, pero mayroong siyang sundot, Kaya lang, di na kayo kikita. Yan, totoo yun. Alam nyo, sa kalamidad, may kumikita, pinagkakakitaan yan. Pag may kalamidad, merong emergency fund. Hindi lang sa Metro Manila, sa buong Pilipinas yan. Totoo yun. Alam ko rin yan Alam yan ni Mr. Ang, alam yan ng mga nasa gobyerno, alam yan ni Pangulong Marcos. Kaya ang kalamidad sa Pilipinas, pinagkakakitaan, pero prohisyo sa buhay na mahihirap. Binabaha, nasisira ang bahay, nawawala ang mga appliances. Kasi nga ganun. Kaya nagbabara ang mga ilog, daanan ng tubig, ginagawang komersyal ang gilid. Pinaliliit yung ilog, pinaliliit yung kanal, dahil tinatayo ng building, tinatayo ng bahay, tapos nag-i-squat pa doon sa ibabaw ng tulay, nag-i-squat pa ang squatter sa ibabaw ng ilog, kaya lumiliit yung daanan. Nagbabara yung mga kanal, nagbabara yung mga daan ng tubig dahil sa maling sistema na ginagawa sa matagal ng panahon. At hindi nabibigyan ng solusyon ng national at local government. Kaya tama, sabi ni Mr. Ramon Ang, may solusyon dyan. Alisin mo ang eskwelahan, alisin mo yung mga bahay sa tabi ng mga ilog, tabi ng daan ng tubig, mawawala ang baha. Lalaki ang kanal, lalaki ang daan ng tubig, bawal magtayo ng building at bahay, pagbawal ng mga mayor. Political will. Kaya lang, sabi nga ni Mr. Ramon Ang, hindi kayo kikita. Kaya nakatawa ng totoo yun. Kasi ang pagtatayo ng building at anumang negosyo sa isang lugar, yan ay mayroong approval ang mayor. Hindi ko sinabing may lagay sa mayor. Basta mayroong approval ang mayor. Pag hindi inapproval ng mayor ang pagtatayo ng building, pagtatayo ng kung anuman sa lahat ng lugar na kanya sasakupan, abay illegal yun. Pag inapproval ng mayor, legal. Kaya tuloy yung paglalagay ng building at bahay sa tabi ng ilog, nagiging legal kasi inapproval ng mayor. Yung pag-i-squat doon sa mga lugar, illegal yun pero kinukonsinti ng mayor. Ganon katindi. Kaya tamang political will. May pwedeng pagkakitaan niya. Doon pa lang pag may kalamidad na, mayroong emergency fund, state of calamity, legal na legal ang buhos ng pera. Yan pinagkakakitaan niya. Kaya yung biro totoo na sinasabi ni tawanan pa sila, hindi lang kayo kita pag binago ko yan. Totoo yun Hindi lang po sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Basta may mga kalamidad. Alam mo ito ng mga tao. Kaya mo, pati nga donasyon, pinagkakakitaan yan Namimili pa nga kung sino bibigyan ng ayuda Yung mga mayor, governor, alam nila yan.
Palakasan ng ayuda, palakasan ng suporta. Pag hindi ka partido, hindi ka alyado, wala kang ayuda, wala kang suporta. Ganon. Pero pag nilabas ang calamity fund, dahil automatic yan, pag may kalamidad, calamity fund, pwedeng ilabas. Buhos ang pera. Yan, pinagkakakitaan ng iba. Pero marami yata kumikita dyan. Sana maraming Ramon Ang, Mr. Ramon Ang, salamat po sa inyong pagbo-volunteer. Sana ito mga Metro Manila Mayor, magising na. Hindi na nagbo-volunteer financially, at yung idea, at saka yung wala daw gastos, sa kanya lahat. Isipin mo, grabe yun ha. Kanya daw lahat ng gastos. Sila ang bibili ng lupa para tayo ng eskwelahan, siya ang bibili ng lupa para tayo ng bahay. Alisin lang ang mga bahay sa ibabaw ng estero, ibabaw ng daanan ng tubig. At ipagbawal na yung pagtatayo ng bahay, building at kung ano-ano sa daanan malapit sa tubig. Kaya palit ng palit yung mga kanal kasi pinapatungan ng kung ano dahil approve ng mayor. Magkano mayor? Yun ang tanong. Ganda nun ha? Yan ang good news. Magandang balita yan. So balikan naman natin itong mga kontrobersyal. Uy, tinawag na sanduwag. Grabe naman ito. Senado, sanduwag. Ayon doon sa Kabataan Party List Congresswoman. Matindi ha. Sino ba yung Sigo o Siko? Kuyata yun. Basta yung batang babae. Sanduwag ang mga senador. Sanduwag ang Senado. Matindi. Ito yung reaksyon ng batang kongresista matapos i-archive yung kaso. Kasama rin yan sa mga civil society nagfile ng kaso. Kaya mula nung i-archive ang kaso, sinabi nilang sanduwag. Sa halip na Senado, sanduwag ang tawag. Ang lupit ha? Congressman Joel Choa, chairman ng Committee on Blue Ribbon sa Kongreso, ito ang sinasabi niya ngayon. Alam na alam daw niya yung ebidensya dahil dumaan sa kanyang committee. Totoo naman yun. Yung allegation sa mga article of impeachment. Sabi ni Choa, hindi totoo yung sinasabi ng Supreme Court na hindi nila inaral at hindi nila alam ang ebidensya. Kaya daw mali daw ang Kongreso, labag daw sa batas ng kailang ginawa. Sabi ngayon ni Congressman Choa, hindi kami lumabag kasi dun sa aking committee, Blue Ribbon Committee, dyan pumutok ang mga anomalya na maling paggamit ng pera ni Sara Duterte. Kaya sa mga committee pa lang, alam na namin ang problema. Kaya hindi na dinaan sa Committee on Justice kasi hindi na kailangan mag-hearing dahil alam na nila, meron silang karapatan, i-transfer na ang article of impeachment. Aba, may hugot. Totoo naman. Sa Blue Ribbon Committee, Quadcom Committee, Appropriation Committee hearing, talaga naglabasan doon ang problema ng Office of the Vice President. Sinasabi kasi ng Supreme Court, hindi daw binigyan ng pagkakataon. Aba, grabe naman ito kita mo nagdrama-drama pa nga, dami nagkasakit kunwari ng mga staff ng Office of the Vice President nung tinatanong na. So yun na yung opportunity na kanyang ipaliwanag. Kaya nga tama si Congressman Choa na chairman ng committee, dumaan sa lahat ng proseso at alam nila ang ebidensya. Kaya dapat daw i-consider ang baguhin ng ruling ng Korte Suprema. Ayun yun Talaga lang matindi ang mga hugot, no? Sanduwag, ibang klase